Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay atin namang pag-uusapan itong si Ivy Lacsina. Okay, ating pag-uusapan kung dapat nga bang isa siya sa mga kasali at deserve na maging part ng Team Alas. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So kanina is naglaro po itong Akari Chargers versus dito sa galleries dito sa round 2 na po ng nagaganap na PVL Open Conference. And mga kapolitika, nanalo po itong Akari Chargers sa loob ng 5 sets. Actually, it was 5 thrilling sets kasi doon sa 5 sets, dalawa lang po yung naging lamang ng Akari Chargers dito sa galleries. Nasa 16-18 yung set 5. But naipanalo po yun. Actually, akala ko is mananalo itong galleries kasi nasa match point na 11-14 yung score, 14 yung sa galleries at 11 yung dito sa Akari Chargers. And ngayon is actually sanay na itong Akari dito sa mga sa mga thrilling na o sa mga crucial moments na kung saan is magma-match point na sana yung kalaban, mga kapolitika, but nahabol nila at until the end na sila pa yung nananalo. Okay, so proven and tested na dito yung Akari Chargers. Now, doon sa mga past na laro is naging highlight itong kailang isa sa mga key players ng Akari na si Ivy Lacsina. Okay, actually meron niyang mga issue dito sa social media na dapat is isali na siya or isama na siya dito sa Team Alas. Kasi kung titingnan natin, matangkad din naman itong si Ivy, nasa 6-footer nga itong isa sa mga key players ng Akari Chargers. At the same time, malakas rin siya pumalo, but kung ikukumpara mo dito sa ibang mga players ay medyo mabagal kumilos itong si Ivy Lacsina kasi kinukumpara nga itong si Ivy Lacsina rin dito kay Gemma Galanza. At bakit daw itong si Galanza na maiksi at itong si Ivy Lacsina na medyo matangkad wala daw sa sa Team Alas, kung saan is bakit itong si Galanza na maiksi is dito daw sa Team Alas. So ito yung kinukumpara nila ngayon na kung saan is parang nagkakaroon ng stardom or nag-i-stand out itong si Ivy Lacsina dito sa nagaganap na PVL Open Conference. And actually itong Akari Chargers nga is 6 na po yung kanilang panalo, wala pa po silang talo. But kasi dito is yung mga kalaban nila sa mga susunod round is itong mga mahihinang team. So dito is hiwag rin lang is mulin mga kapulya kasi katulad kayo na is muntika na nga matalo itong Akari Chargers. But balik tayo dito kay kay Ivy Lacsina at sa issue ni Gemma Galanza kasi ngayon is sinasabi na queen of na daw itong si Ivy Lacsina. Siya na daw yung queen dito sa PVL at hinahambing na siya dito kay Alyssa Valdez. Okay, but actually sobrang layo pa po ni Ivy Lacsina kung ikukumpara dito kay Alyssa Valdez kasi sinasabi nila na siya na daw yung image, siya na daw yung mukha ng volleyball dito sa ating bansa, mga kapolitika, at pinupush siya dito sa Team Alas at the same time. So kasi ito naman ang ating trabaho dito sa social media na kung saan kung perong mga post at mga issue, mga kapolitika, na kung saan is kinakailangan nating bigyan ng ating opinion, ating komentary at ano ba yung ating personal na masasabi dito, na kung saan is inihahambing itong si Ivy Lacsina dito kay Gemma Galanza. At yung tanong na deserve na ba ni Ivy Lacsina na sumali dito sa Team Alas, knowing na meron siyang height at the same time nagiging stand out siya dito sa nagaganap na PVL Open Conference. So yung ating masasabi dito sa sinasabi na nga natin dito sa ating YouTube channel is wala tayong kinakatigan dito. Yung ating mga komentary at analysis, mga kapolitika, always is equal, okay, fair, base dito sa ating mga nakikita. So sa tingin ko naman is kung meron namang maitutulong itong si Ivy Lacsina, kasi whether you are supporter ka ni Alyssa Valdez, supporter ka ni Gemma Galanza, or supporter ka ni Ivy Lacsina, ang sa atin dito is kung meron mang maiambag ka, ikaw meron kang maiambag or maitutulong dito sa ating national team para maipanalo mo, especially ngayon na nasa crucial moments na nga itong ating Team Alas, matapos na matalo tayo doon sa Vietnam, is meron pa tayong susunod na sagup na bakbakan kontra dito sa Team Indonesia. But actually I'm referring, mga kapolitika, sa mga susunod na laro o sa mga susunod na season kasi obviously ngayon hindi na makakahabol itong si Ivy Lacsina dito sa Team Alas. So again, regardless kung kung supporter ka ni Ivy Lacsina, Gemma Galanza, or Alyssa Valdez, ang importante kasi dito sa Team Alas sa sinasabi natin is kung yung player is meron namang mai-contribute na maganda para maipanalo yung laro, is hindi na po magmamatter kung
ikaw ba si Jem Magalansa, ikaw ba si Alyssa Valdez, o ikaw ba si Ivy Lacsina. Ang importante kasi dito is meron kang ma-contribute or maka-convert ka ng points para manalo yung team. Okay, so bakit naman hindi kung kaya naman na mag-contribute ni Ivy Lacsina dito sa ating national team, and at the same time bigyan rin siya ng chance na makapaglaro dito sa national team, although andito si Jem Magalansa kasi nga may mga issue sila sa kanilang mga personal na buhay, itong si Jem Magalansa at si Ivy Lacsina. But kung meron namang maitutulong itong si Ivy Lacsina dito sa ating national team, bakit naman hindi natin siya pasasalihin? Kasi ito nga yung naging reason kung bakit tayo sumasali dito sa mga international league, para manalo yung ating koponan. Okay, so again mga kapolitika, kung meron lang naman din ma-contribute itong si Ivy Lacsina sa mga susunod na season ng ating national team, ay deserve niya rin para sa akin na makasali dito sa ating national team or dito sa ating team Alas. Okay, as long as ma-minimize lang, kasi itong si Ivy Lacsina ay parang prone din siya sa mga errors, di ba? Base doon sa ating mga na-observe doon sa kanilang mga previous na laro. But pag ma-minimize lang ni Ivy Lacsina itong kanyang mga errors, ay hindi maipagkakaila na isa rin siya sa mga malakas na players ng ating bansa. Actually, aside sa kinukumpara siya dito kay Alyssa Valdez, ay pinupush rin itong si Ivy Lacsina bilang MVP. But para sa akin mga kapolitika, ang MVP talaga dito sa naganap na PWIL Open Conference ay itong si Bernadette Pons. Ito yung nakikita natin na malakas rin na maging kandidata para dito sa MVP sa nagaganap na PWIL Open Conference. So, and nakikita rin naman natin na meron ring ambag itong kanilang import dito sa Akari Chargers, na bakit ngayon sobrang lakas ng Akari. Okay, hindi natin masasabi na si Ivy Lacsina lang yung talagang bumuhat dito sa team. I think it's with the help of their import naman. Okay, so ito na nga yung sinasabi natin na pag merong malakas sa team, dapat na-impluwensya niya at na-impluwensya niya yung kanyang mga ka-teammates. Okay, at tayo naman ay naniniwala na itong national team ay isang magaling na team. Kung dagdagan mo pa ng isang Ivy Lacsina, ay talagang lalakas pa talaga yung ating national team. And knowing na andito rin si Jem Magalansa na isa ring magaling na players, actually nakita ko nga rin yung kanyang play doon kanina, doon sa third set ng Team Thailand, na kung saan is lumamang tayo dahil dito sa mga magagandang receive ni Jem Magalansa. Merong mga times na kung saan is hindi niya hindi niya natutumbok yung bola, but nakikita natin na maganda siya when it comes to defense. Okay, at yung mga digs din niya doon sa Team Thailand kahapon. Okay, so mga kapolitika, again, ang tanong dito sa ating pinag-uusapan ngayon ay deserve nga ba ni Ivy Lacsina na mapasali dito sa ating Team Alas? Mga kapolitika, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.